Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon, bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Alam kong marami sa ating mga Pilipino ang hindi naniniwala sa mga aswang. Likhang isip lamang, panakot ng mga magulang, ngunit kung ito'y walang basihan sa daming pwedeng gawing panakot sa mga bata, bakit aswang pa? Saan galing ang kwentong ito at paano nagsimula? Walang tiyak na kasagutan, subalit meron kaming naging karanasan na masasabing isang katibayan na ang mga aswang tunay at umiiral. Ako nga pala si Nora, isang simpleng tao na ipinanganak at namulat sa kabundukan ng Mindanao. Ang aking nanay ay taga Visayas. Huling dalaw nila sa aking lola ay maliit pa ako ayon sa kanya. Dekada 90, medyo magulo pa ang lugar kung saan kami nakatira. Maraming rebelde, barilan dito, barilan doon na kung minsan sila lang ang nagpapatayan. Kahit ngayon taong 2024, hindi ko naman nilalahat, ngunit may mga lugar pa rin sa Mindanao na magulo, magpasa hanggang ngayon. Magugulat ka na lang, meron na namang isang alagad ng batas na nagbuwis ng buhay. Ang masaklap pa kung minsan, pinatay ng walang kalaban-laban at nagmula sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Na ibig sabihin, sa balita na lamang malalaman ng pamilya ang sinapit nito. Na sa maniwala kayo o hindi, yan po ay totoo. Balik tayo sa aking karanasan. Noong mga panahong doon pa kami nakatira, hindi aswang ang kinatatakutan ng aking mga magulang, kundi mga terorista at mga rebeldeng pumapatay ng sibilyan. Ang lugar namin ay liblib, malalayo ang kapitbahay pero walang aswang doon. Pati sila takot sa mga terorista. Kaya sa takot na baka matulad kami sa nangyari sa isang pamilyang kalugar, pinagpapatay-patay at pinugutan ng walang kalaban-laban, lalo na puro babae kaming magkakapatid. Sa edad kong 8 anyos, kahit na taga roon ng aking ama, lumikas kami at umuwi sa lugar ng aking nanay sa Visayas. Yung mga alaga ni Papa na mga hayop, binenta niya ng mura. Pagkatapos sa iyon ang ginamit namin na pamasahe papunta sa lugar ng aking lola. Halos hindi ko makilala ang aking lola noon, mga kamag-anak namin doon. Buhat ng maliit pa ako nang huli nila akong makita. Naging payapa ang aming pamumuhay. Hindi ka na matatakot dahil malayo na sa gulo. Hindi ka makakarinig ng putok ng baril, di tulad sa dati naming tinitirhan sa Mindanao. Paanan ng bundok ang lugar ng aking lola. Isang baryo na tahimik. May mga kapitbahay ngunit malalayo konti ang distansya. Ang bahay ng aking lola, kapag bubuksan mo ang bintana sa kwarto niya, matatanaw ang magubat na bahagi ng bundok na lagi niyang sinasabi may mga aswang daw na naninirahan doon. Yun naman ang kinatatakutan ng mga tao sa lugar, lalo na mga kabataan na mga kaidaran ko. Di tulad sa dating lugar namin na mga rebelde at terorista ang nagpapasindak sa mga tao. Dito sa lugar nila lola, ang madalas kong naririnig na mga kwento ay ukol sa mga aswang na hindi ko kinalakihan. Na habang nagkukwentuhan ng aking mga kaibigan sa lokal na lingwahe, natatakot sila ngunit ako ay natatawa lang. Bunsod ng hindi ako naniniwala sapagkat hindi pa nakakita.
Isa ako sa mga taong to see is to believe nun kasi nga lumaki sa lugar na kinatatakutan ay tao. Sa umpisa ay halos hindi ko sila maunawaan dahil iba ang lingwahe ngunit kalaunan ay natuto rin naman. Totoong mga aswang. Mga katagang lagi kong naririnig sa aking mga kaibigan. Hindi nga ako naniniwala, pero simula nung lumipat kami kina Lola, doon ko talaga naranasan ang pagpaparamdam ng tinatawag nilang aswang. Sa ilang araw naming pananatili sa lugar, lagi akong nakakarinig ng kakaibang huni sa gabi. Nandyan yung kuto-kuto, tik-tik at kung ano-ano na sinasabi nila lolang isa umanong aswang. Ganun daw sa lugar, binibisita kapag may baguhan. Nagsimula ang aking takot noong ako na mismo ang nakakita ng mga daliring mahahaba ang kuko at isang pares ng pulang mata sa may bintana ng aming kusina. Yung bintana kasi roon ay yari sa kalakat na ang disenyo ay butas-butas. Sa ibabaw yon, nakabukas lang upang papasok ang hangin sa loob. Maitim ang bahagi na yon dahil nauusukan mula sa dapog. Kaya kitang-kita ko talaga ang pares ng matang mapupula. Mataas ang bahaging yon na imposibleng may taong makasilip sa ibabaw. Maliban na lang kung may hagdan o kung anumang pwedeng patungan. Kaso wala, kaya masasabi mo talagang ang taong nakita ko roon o yung pulang mga mata, maaaring lumulutang o di kaya'y gumagapang sa dingding. Ma, may pulang mata sa kusina, nakita ko. Sinamahan ako ng aking mga magulang at itinuro ko sa kanila kung saan ko nakita ang mapupulang mata. Sabi ng aking lola, aswang umano ang nilalang na yon. Simula noon, nagkaroon talaga ako ng takot at naniniwalang totoo nga ang mga sinasabi nilang aswang, kaya naman nagpapasama na ako sa aking nanay kong gabi kapag pupunta sa kusina. Laging bili naman ng aking lola, huwag lumabas kapag gabi na. Matapos noon, kapag nagkukwento ang aking mga kaibigang mga bata roon, ay talaga naman pong ako'y kinikilabutan. Isang pagkakataon, narinig ko ang kwentuhan nila mama. Sa pagkakatanda ko pa, sabi ni Lola, "Bebeng, may aswang na naman daw kagabi. Maraming nakakita sa kapitbahay natin." Yun ang pinag-uusapan nila at nakisawsaw ako sa kanila. Sabi ko pa, "La, totoo pala talaga ang mga aswang, no? Marami bang aswang dito, La?" "Oo, apo. Kaya nga binansagan ang lugar dito na aswangan kasi maraming aswang. Halika, may papakita ako sa iyo." Dinala ako ni Lola sa likod ng bahay. "Nakikita mo ba ang gubat na iyan?" "Opo, Lola." "Diyan sila nakatira," sabi ng aking lola. Doon daw kasi nagmumula ang tinig ng aswang bago dadaan sa baryo namin. May nakapagsabi rin na meron umanong pamilyang naninirahan doon na sinasabing pamilya ng mga aswang. At yun na nga, dahil halos gabi-gabi na kaming pinaparamdaman ng nilalang sa bahay, isang umaga, niyaya ako ni Lola na magpunta kami sa palengke upang mamili ng mga panghanda sa darating na fiesta. 3 kami noon, kasama namin si Mama. Akala ko pa'y pagkain lamang ang bibilhin, ngunit meron pa palang iba. Hindi panghanda, kundi paghahanda. Ayon kasi sa aking lola, tuwing araw ng fiesta meron ding mga aswang na namimiesta. Sagot ko naman, "Sige po, Lola, maliligo lang po ako." Excited pa ako noon. Matapos makabihis ay agad na kaming nagtungo papunta sa palengke.
At nung makarating kami roon, dumiretso kami sa tindahan doon na nagbebenta ng mga herbal na gamot, mga langis, may anting-anting at iba pang mga bagay na pangontra raw sa mga aswang. "Halika apo, bibilhan kita ng panghanda," sabi ng aking lola. "Ano pong panghanda, lola? Wala naman pong makain dyan." "Hindi handa na pagkain apo, kundi bilang paghahanda sa mga aswang na bumibisita sa'yo." "Ay, yun po ba, lola? Sige po, tara." Tumingin-tingin na ako sa mga kagamitan habang kausap naman ni lola ang may-ari ng tindahan na isa ring manggagamot. Yung nanay ko naman nakikinig lang at namimili rin ng mga gamit. Sa buong buhay ko, iyon ang unang beses na makakita ng tindahang punong-puno ng mga pangontra sa aswang at masasamang elemento. May nakita pa nga akong bagay na nakabilog na inakala ko pang kahoy lang na baging sa bundok. Yun pala, buntot pagi na kung tawagin sa kanila na kinatatakutan daw ng mga aswang. At habang nag-uusap sila ng may-ari ng tindahan, napansin kong panay titig ito sa akin. Saad ni lola, "Yan ay apo ko, Neng. Binibisita ng aswang simula nung lumipat sila sa poder ko. Ano bang pwedeng gamit para sa kanya?" Titig na titig sa akin ang may-ari ng tindahan. Yun bang hindi kumukurap? Sabi nito, kaya raw ako binibisita ay dahil bago ako sa paningin nila at mahina ang aking dungan. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihing dungan, ngunit sabi naman ni lola paborito raw ng mga aswang. Madaling lapitan na maaaring makapagbigay pa ng sakit. Lumapit sa akin ang manggagamot at hinimas ang aking noo, tapos pinisil ang pulso. Nagulat kami sa sinabi niya dahil ayon dito, palagi umano akong minamanmanan ng aswang. Na maging ng mga sandaling yon, nandoon din daw sa palengke. Tanong nito, "Wala ka bang naramdaman kagabi?" "Wala naman po, lolo. Nanaginip po ako na may aswang sa likod ko. Hinahabol niya ako. Tapos ang hina-hina ng takbo ko. Muntik niya po akong maabutan. Buti na lang. Nagising ako." "Yun na yun, apo. Yun ang ibig kong sabihin. Nakabuntot siya lagi sa inyo. Sa'yo. Minamanmanan ka niyan. Mag-ingat ka. Huwag kang magkausap ng hindi mo kilala dyan." "Opo, lolo." Tugon ko sa manggagamot. Inilabutan ako sa mga sinabi niya. Kako, bakit ako? Sa dami-dami ng tao sa lugar, bakit ako pa? Isa lang ang sagot ng manggagamot. Na-attract daw sa akin ang aswang. At para maniwala kami na totoo ang kanyang sinasabi, ipinakita nito sa amin ang mga garapang may lamang lana at kung ano-anong ugat sa loob, tapos yung langis ay bumubula. Na ibig sabihin, may aswang sa di kalayuan. Yung nanay ko naman ay seryosong nakikinig at halatang nag-aalala. Matapos noon, binigyan ako ng isang pangontra. Bracelet lang naman, yari sa mga kahoy at isang garapa na bumubula kapag may aswang. Suotin ko raw lagi at huwag tanggalin kahit maligo. Yung garapa naman, ilagay lang daw sa mga bintana ng bahay namin upang madaling makita kapag may aswang na lalapit. Pero bago niya inabot sa akin yung bracelet, binulungan niya ito ng mga salitang siya lang ang nakakarinig at nakakaintindi. Pagkatapos ay pinasuot na sa akin. Matapos noon, pansin namin ni lola sa palengke na yung langis ay dahan-dahan na tumigil sa pagbula. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala. Ibig sabihin, umalis na ang aswang. Namili na kami ng mga kakailanganin para sa araw ng fiesta.
Ang lola kasi namin na ito, kung hindi nyo na itatanong, tuwing araw ng fiesta ay naghahanda para sa mga bisita at sa mga kamag-anak namin na mga kapatid ni nanay. Malayo pa lang, nag-aalaga na sila ng baboy upang gawing panghanda. So dumating na nga yung araw ng fiesta. Madaling araw pa lang noon, abala na ang lahat sa pagluluto. Mga tiyuhin, tiyahin, pati mga kaibigan nilang tagaroon lang din sa baryo ay tulong-tulong sa pagkakatay ng baboy hanggang sa pagluluto. Bago magtanghali noon, dumating na ang mga kaibigan nila lolo at lola. Mga bisita, ang iba ay hindi naman kilala. Siyempre, ganun naman talaga at welcome lahat kahit sino kapag araw ng fiesta. Maya-maya ay dumating naman yung babaeng kapatid ni nanay kasama ang asawa nito. Buntis ito, malaki ang tiyan at may karga-kargang maliit na anak na siguro mga 1 taong gulang palang mahigit ang edad. Pagpatak ng 3:00 pasado ng hapon, dumating naman yung mag-asawang kumare at kumpadre nila lola na taga-kabilang sityo. Kasabay ang isang babaeng matanda na papunta rin sa amin kaya 3 silang magkasabay na dumating. Akala ni lola, kasama ng kumari niya yung isang babaeng matanda, pero hindi pala kundi naka-fiesta lang at hindi nila kilala. Siyempre, gaya nga ng sabi ko, lahat ay pwedeng kumain lalo pa ang lola namin. Nakagawian din noong panahon na dumadayo sa ibang lugar para makifiesta. At isa pa, marami siyang mga kaibigan. Kaibigan kasi si lola eh. So ayun na nga. Habang kumakain, maya-maya ay lumabas ng kwarto si Tia na malaki na ang tiyan, karga-karga naman ang maliit na anak. Umiiyak. Nagkukwentuhan sila. Pagkatapos ay masayang nagkakamustahan at nagkakatawanan pa. Maya-maya, habang nakahiga sa duyan kasama ang aking pinsan, napansin ko ang kasama na bisita nila lola na nakatitig sa pinsan kong paslit habang nanlalaki ang mga mata. Titig na titig ito at hindi talaga kumukurap. Nang dahil doon ay natuon ang atensyon ko sa kanya buhat ng kakaiba talaga ang kilos nito. Yun bang tinititigan niya ang maliit na bata tapos yuyuko naman para titigan ang tiyan ni Tia. Hanggang sa unti-unting tumulo ang kanyang laway noon sa bibig at nakita mismo ng aking lola. Sa puntong yon, hinigop ng matanda ang laway nito at pinunasan ang bibig. Ako lang at si lola ang nakakita noon. Yung mga bisita at mga tiyahin kong nasa tabi lang, hindi nila napansin ang kakaibang kilos ng matanda at ang pagtulo ng laway nito. Yung tiyahin ko naman, agad na hinila ni lola papunta sa kwarto dahil may sasabihin daw siya. Ako naman, nakatuon ang aking atensyon sa matanda. Hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya dahil medyo natatakot na rin ako noon at kinikilabutan. Kinukutuban ng masama sapagkat madalas kong naririnig sa kwento ni lola na ang mga aswang daw ay nagpapanggap upang makahanap ng biktima. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi niya, malalaman mong aswang ang isang tao dahil naglalaway kapag ka natatakam sa nakikitang buntis sa harap o di kaya'y kapag makakita ng sanggol. So hayon na nga, di nagtagal habang nasa loob sina lola noon. Narinig ko na lamang na nagsasalita siya ng mga katagang, "Uy, kain lang, wag lang mga aswang ha, at wag ang mga apo ko." Pangiting-iting sinabi ni lola, yun bang pabiro ang pagkasabi ngunit alam namin na seryoso siya. Paraan po ng aking lola upang hindi masyadong masaktan ang kung sino mang aswang na nasa labas na kanyang pinaparinggan. Ilang sandali pa matapos na magsalita ng aking lola ay walang paalam na umalis yung matanda. Nakita kong tumangulang ito sa kumari nila lola na katabi niya
Tapos dire-diretso na naglakad palabas ng bakuran. Ako naman, patakbong nagtungo papunta sa kwarto nila Lola at sinabi ko yung aking nakita na ang matanda ay tumulo ang laway sa baba. Nalingid sa aking kaalaman, yun din pala ang kanilang pinag-uusapan. Pinakita sa amin ni Lola yung maliit na boteng binili sa manggagamot sa palengke. Kitang-kita namin nila mama at ng tiyahin kong buntis na ito ay talaga namang bumubula. Na ibig sabihin, may aswang sa malapit. Kumpirmado, sabi ng lola ko, aswang ang isang bisita na hindi kilala. Mabait ang lola ko, pero pag magalit ay wagas. Aniya, wag lang daw lapitan o gagambalain ang isa sa kanyang mga apo dahil hindi talaga siya titigil. Pagkatapos nun ay lumabas kaming lahat at tinignan kung saan patungo yung matanda, ngunit hindi na namin ito nakita. Hindi namin alam kung saan pumunta, basta bigla na lang naglaho sa daan. Matapos ang insidente na yon, sinabihan ni Lola ang aking mga tiyuhin. Bantayan ang buntis at maliit na anak nito dahil may kutob siyang babalik ang aswang mamayang gabi. Ako naman ayokong matulog ng gabing yon sapagkat kako, babantayan ko ang langis sa altar ni Lola. Ngunit dahil pagod, alas 7 pa lang ng gabi ay mahimbing na ang tulog. Ngunit nagising ako ng mga alauna ng madaling araw. Una ko kagad naisip yung langis, kaya hindi na ako natulog ulit. Nangigala ko ang aking paningin sa loob ng kwarto, lahat ay tulog at nandoon din sa kwarto namin ang tita kong buntis katabi ang maliit na anak sa higaan. Yung mga tiyuhin ko naman, dahil sa pagod ay nakatulog din lahat. Ang ginawa ko, maya't maya ang pagbalik sa boteng may langis sa altar ni Lola. Pagpatak ng mga alas 2 pasado ng madaling araw, dito na nangyari ang lahat. Narinig kong parang may gumagapang sa aming bubungan, kaya bigla talaga akong kinabahan. Nakiramdam lang ako, nakinig habang nakahiga. Napansin kong tumigil yung ingay sa tapat mismo kung saan natutulog ang tiyahin kong buntis. Sa puntong iyon, tinignan ko ang langis sa altar. Sa maniwala kayo o hindi, natanggal talaga ang takip nito at umapaw ang laman na langis. Dahil kumukulo at mainit-init din ng konti, kaya dali-dali ko nang ginising ang aking lola at ipinakita ang langis. La, tignan niyo po, kumukulo. Pagsabi ko ng katagang la, tumigil yung ingay sa bubungan na para bang narinig ako kahit na pabulong lang yung aking pagkawika. Agad namang bumangon ng aking lola, sabay inayos niya ang kanyang maputing buhok. Pagkatapos ay tumingala. Itinuro ko sa kanya yung nag-iingay sa bubong kanina sa tapat mismo ng aking tiya. At nakita ko talaga may lumulusot na kulay itim na bagay doon. Maaaring kukuna ng aswang na yon na gumagawa ng butas. Doon na nagsalita ang aking lola. Nasa buong buhay ko doon ko lamang narinig ito na nagmura. Linte ka nga aswang ka. Ginpakaon ka na, mga aswang ka pa. Kunbalaan ko lang gipaumum na takakabawang. Salot kang aswang ka, pinakain ka na mga aswang ka pa. Kung alam ko lang pinalamo na kita ng bawang. Kilala kita, umalis ka dyan sa bubong namin, kung hindi, pupuntahan ka namin sa inyo. Bukas na bukas, paliliguan ka namin ng asin. Matapos makapagsalita si Lola na galit, narinig na lang namin yung parang may tumalon tapos lumipad. Alam mong mabigat sapagkat naglaglagan talaga yung mga alikabok mula sa taas. Di nagtagal, nagising din naman yung aking mga tiyuhin. Lumabas sila kasama ang aking papa. Umikot sa bahay at wala na silang nadatnan na aswang. Saad naman ni Lola, kanina pang lumipad
at umalis dahil yung langis ay tumigil na sa pagbubula. Kinabukasan nun, umuwi na yung tiyahin kong buntis sa kanila sa kabilang baryo. Ang lola ko na hindi mapakali. Sa sumunod na araw ay pumunta sa palengke pagkatapos ay bumili ng mga pangontra para sa bahay ng tiyahin kong nagdadalang tao. Bumili rin siya ng 2 buntot pagi at ang isa ay para naman sa bahay namin. Pagkatapos ay pumunta siya kina tiya at binigay ang mga pangontrang yon. May kutob kasi ang aking lola na minarkahan ng aswang ang aking tiyahing buntis na baka sundan hanggang sa bahay nila. Kaya bago pa man mangyari yon, ay naglagay na ng mga pangtaboy sa palibot ng bahay ng aking tiyahin, tapos pinasuot din ng mga pangontrang pangtaboy sa mga masasamang nilalang. Sa awa naman po ng Diyos, walang gumambala sa tiyahin ko. Naamoy siguro ng aswang na meron ng mga pangontra ang buntis. At siguro natakot din kasi nga binantaan ni Lola na paliguan ng asin. Kaya hayon, nakapanganak naman po ng maayos ang aking tiyahin. Walang problema at malusog ang bata. Ako naman, natigil din po yung panggagambala sa amin. Ang lola ko kasi medyo nakakatakot pa sa aswang kung magalit, lalong-lalo na pagdating sa seguridad ng kanyang mga apo. At yun na po ang aming naging karanasan sa aswang sa lugar ng aming lola. Isang aswang na nagpapanggap na bisita sa araw ng piyesta. Hanggang sa muli, Nora ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Madam Nora mula sa Visayas, no? From Mindanao to Visayas pala si Mama Nora. Siyempre nakakatakot ang tao na masama like rebelde, no? Terorista. Ganun yun. Mas nakakatakot pa sila sa aswang. Pumapatayan ng mga aswang, mga kaibigan. Kaya kung ako ang mamili, dito na lang ako sa aswang kaysa sa mga terorista. Kasi ang aswang, mandumog lang naman yan. Tapos meron din namang aswang na magaganda. Kaya kung mandumog siya sa akin, sige lang, padumog lang po. Pero joke lang mga kaibigan, no? Ayan, maraming salamat sa kwento ni Mama Nora. So ang pinaka talaga dito, no, kung dati ay hindi siya naniniwalang totoo ang mga ito, simula nung tumira sila sa Visayas ay siya mismo ang nakakita, no? Mata sa mata na mayroon talagang aswang, mga kaibigan. Kayo kung ano ang opinion nyo, comment lang po mga kaibigan. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts, no? Binabati natin unang-una, pinakamatagal, Christine Olzon na 44 months member na, Luis Elmido 20 months, kay Jim Samilia 25 months member na, Jonizel Alviola 21, kay Jeffrey Bunyad 19 months, Esmeralda Jucares 8 months, kay Rosary Jayarante 2 months member na, kay Elsie De Acosta 41, Ramonita Verdugo 1 month member, Darlene Cabatuan 45, kay Samantha Cruz na 1 month na, kay Susan Dorn 1 month na rin po, kay Mike na 26 months member na, Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member, Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months, Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato, Story Hike Sub Totski, 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. Muntik na nga akong mag-ayaw na, pero dahil marami pang sumusuporta, let's go lang po tayo kahit walang revenue mga kaibigan. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin.
Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.